Isang magandang araw po sa lahat ng ating taga-subaybay dito sa Tagalog Health Talks. Ako po si Nurse Dayan, muling nagbabalik upang bigyan kayo ng mga mahahalagang Tagalog health tips na pwede po nating i-apply sa ating buhay. At sana po ito ay maging kapaki-pakinabang sa mga tagapakinig natin. Ngayong araw na ito po ay pag-usapan natin yung salitang hopelessness or lack of sense of purpose in life. O kaya po yung mga nakakaramdam na parang hindi nila alam ano ba ang dahilan at ako'y nabubuhay, ano ba ang sense of purpose ko in life. Alam niyo po sa pagdaan ng mga panahon, pahirap ng pahirap ang buhay at yan naman po ay talagang nasusulat sa Bible na magkakaroon ng mga taggutom, taghirap, o kaya yung mga natural disasters na mangyayari sa ating kapaligiran. Well, biblical po yan. Ano po? At sa pagdaan ng panahon, mas patindi po ng patindi yung ating mga paghihirap na posibleng kaharapin. At kasabay nito, of course, marami rin pong tao ang panghihinaang ng loob. Hindi nila alam ano ba ang purpose ko sa buhay. At bago po tayo magsimula, basahin po muna natin ito. Meron pong talata sa Bible kung saan si Jesus at 12 years old pa lang siya noon, pumunta siya sa templo at nangaral siya, pero nawala siya actually, hinahanap siya ng kanyang mga magulang, and then eventually, doon po nahanap si Jesus sa templo. Nung siya ay nakita ng kanyang magulang, ang sabi niya sa kanila, "Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo nalalaman na dapat ay nasa bahay ako ng aking ama?" So nakakatuwa po kasi ang ating Panginoong Jesucristo, kahit siya ay bata pa, 12 years old, alam niya na yung purpose niya sa buhay. Alam niya na yung mission niya. Of course, tayo po ay tao, mahihina. Ano po, hindi naman tayo Diyos. May mga panahon talaga na dumarating sa ating buhay na magtatanong tayo, bakit ba tayo nabubuhay? Ano ba ang purpose ko sa buhay? Ano ba ang dapat kong makamit sa buhay? At katulad po ng nabanggit natin, ano po, itong hopelessness, pwede itong magresulta sa matinding kalungkutan o kaya yung pong magkaroon tayo ng mga palatandaan ng depression. Meron po kaming assessment form. Ang tawag po dito ay Patient Health Questionnaire na tinatawag din PHQ-9. So meron po mga sinasagutan ang pasyente namin kapag ina-assess namin sila kung sila ay may mga palatandaan ng depression. Pero it doesn't mean po na kapag mataas ang score nila dito ay sila ay tiyak na nga na may depression, sapagkat as we all know po, ang mga doktor lamang ang pwedeng mag-diagnose sa pasyente o kaya dito sa Amerika yung mga nurse practitioner. Katulad po ni Nurse Mike, hopefully in 2 years time, maging nurse practitioner siya kasi siya po ay isang psychiatric mental health nurse, pero magpo-proceed po siya sa kanyang NP program. So hopefully by God's grace in 2 years time, matapos niya rin yung kanyang nurse practitioner program, and then pwede na siyang mag-diagnose and mag-prescribe ng mga gamot sa mga pasyente na may mental health needs. Okay, balik po tayo doon sa tinatawag nating Patient Health Questionnaire. Mahalaga rin po na marinig or malaman nyo ito para kahit kayo po sa sarili nyo, ma-evaluate ninyo or ma-assess ninyo ang inyong sarili, or kung kayo po ay may anak or asawa na sa palagay ninyo ay posibleng may mga senyales or palatandaan ng depression para ma-identify ninyo at madala nyo siya sa doktor. Ang isang mahirap nga lang po dyan sa atin sa Pilipinas ay may stigma. Malaki actually ang stigma dyan sa atin sa Pilipinas kapag dinala natin sa isang psychologist or kaya sa isang psychiatrist ang pasyente. Ang iisipin po kasi sa atin sa Pilipinas ay nababaliw. Pero actually po dito sa Amerika, very common po ang anxiety, ang depression, kasi of all those stressors na nangyayari sa ating kapaligiran, hindi talaga po maiiwasan paminsan-minsan na manghihina or panghihinaan ng loob ang isang tao. Ito po yung mga palatandaan na posibleng nakakaranas ng mga depressive signs and symptoms ang pasyente. Pwede nyo rin pong sagutin ito para sa inyong sarili. Ang una po dito ay number 1, little interest or pleasure in doing things. Kayo po ba ay parang walang gana or matamlay na gawin yung mga dating bagay na kinahihiligan ninyo, na yung mga dating bagay na masaya kayo pag ginagawa nyo? Halimbawa, kayo po ay mahilig mag-gardening or mahilig kayong magtanim-tanim o kaya mahilig kayong umatan ng mga party.
Recently po ba ay parang wala na kayong saya na gawin ang mga bagay na ito? Kapag ang sagot niyo po ay palagian, na parang ayoko nang umatan ng party, parang ayoko nang mag-gardening, palatandaan po yan na posibleng may depression ang pasyente. Number 2, feeling down, depressed, or hopeless. Ibig sabihin po nito, pakiramdam nyo ba lungkot na lungkot kayo kahit wala namang dahilan? O kaya pakiramdam nyo po ba na parang wala nang pag-asa ang buhay? Kung palagi nyo po yung nararamdaman, malamang kailangan na rin po nating magpatingin sa doktor. Number 3, trouble falling or staying asleep or sleeping too much. Okay, kapag po kasi tayo ay nakakaranas ng depression, apektado din po ang ating pagtulog. Ano po? It's either hindi kaagad tayo makatulog, lalo na doon sa mga nakakaranas ng insomnia. O kaya naman, kahit makatulog ka, after 3 hours or 4 hours, bigla ka na lang magigising. Halimbawa, at around 2 o'clock in the morning or 4 a.m., magigising ka na at hindi ka na makakatulog ulit. O kaya naman po ay pag sobra-sobra naman na nagiging antukin ang isang tao, palatandaan din po yan na posibleng may depresyon ang isang tao. Number 4, feeling tired or having little energy. Bukod po sa mga dahilan na posibleng may anemia ang isang tao, kaya siya walang lakas, ang pagkakaroon po ng depression ay posible ding mag-manifest as sa kawalan ng enerhiya na gawin ang mga bagay-bagay, yung parang laging tamlayin or lungkutin ang isang tao. Next, number 5, poor appetite or overeating. Nawawala naman ng gana sa pagkain o kaya naman ay ang kabaligtaran nito, sobra-sobra namang kumain o kaya yung stress eating na tinatawag. Number 6, feeling bad about yourself or that you are a failure or have let yourself or your family down. So, para bang pakiramdam mo sa sarili mo, failure ka, pakiramdam mo yung expectations ng magulang mo, ng mga kapatid mo, ng kamag-anak mo, parang hindi mo nagawa. Marami na po kaming nakausap na ganyan na parang nabubuhay po ba sila sa expectations ng ibang tao, which is somehow makakaapekto po ito sa mental health ng isang tao kasi lalo na kung hindi naman talaga yun ang gusto niyang gawin sa buhay, kung hindi siya masaya sa ginagawa niya, kung hindi niya passion talaga yung ginagawa niya at napipilitan lamang siya na gawin ang mga bagay-bagay dahil yun ang gusto ng kanyang magulang o ng kanyang kapatid na nagpaaral sa kanya o ng mga taong nakapaligid sa kanya. Number 7, trouble concentrating on things such as reading the newspaper or watching the television. So halimbawa po, lalo na sa mga batang nag-aaral na sa kolehiyo, kapag sila po ay napansin natin na bumababa ang grades nila kasi hindi sila makafocus sa kung anong inaaral nila, sa kung anong binabasa nila, palatandaan po yan na posibleng may depression ang bata. Kaya kung ang inyo pong anak, kung dati siya ay matataas naman ang grades at recently napansin ninyo na bakit biglang halos lahat nagbababaan yung grades niya, kailangan nyo pong kausapin ang inyong anak. O kaya naman po kung when it comes sa trabaho ng isang tao, kung ang kanyang job performance ay naaapektuhan lately, halimbawa dati naman ay on time siya dumarating, and on time niya nasasubmit yung kanyang mga deadline sa trabaho. Kung recently ay lagi na siyang palate na dumadating sa trabaho o kaya yung mga deadlines niya hindi niya na-i-submit on time, kung kayo po ang boss or supervisor nitong empleyadong ito, makakabuti rin po na kausapin niyo siya one-on-one para ma-evaluate niyo po kung may pinagdadaanan bang problema ang isang tao. Number 8, moving or speaking so slowly that other people could have noticed, or the opposite na naman, being so fidgety or restless that you have been moving around a lot more than usual. So pwede rin po na mag-manifest ito sa ating kilos, either pag sobrang bilis naman, yung parang lagi kang parang nangangarag, masyado kang fidgety, parang hindi ka mapakali kapag nasa trabaho ka or gumagalaw ka, o kaya naman yung opposite, yung sobrang bagal ng paggalaw, lalo na kung hindi ka naman dating ganito.
At number 9, thoughts that you would be better off, or hindi ko po babanggitin yung mga salitang yan sapagkat minsan nasa-censor ni YouTube. So, may mga pagkakataon din po na ang pasyente pag nagiging hopeless siya at nawawalan siya ng sense of purpose sa buhay niya, naiisip niya na saktan or tapusin yung kanyang buhay at nakakalungkot po. Kahit ang mga kabataan, 10 years old, 12 years old, naiisip nila ang mga bagay na ito. Alam niyo po, lalo na dito sa Amerika. Dito po kasi sa Amerika, akala lang ng mga tao easy ang buhay. Pero actually, kailangan mo talagang kumayod to keep up with the bills. Kasi kung hindi po sapat yung income nyo, lalaki ng lalaki yung utang nyo sa credit card, at maapektuhan din po nito ang inyong mental health. Kaso lang po, doon sa mga magulang na parehong full-time nagtatrabaho at may mga anak sila, nagiging kawawa po minsan yung kanilang anak kasi darating ang tatay, ang nanay, pareho na silang pagod. Lalo na kung meron silang teenager na anak, pagdating po nila sa bahay, pagod na sila. Itong anak na teenager, gustong makipag-usap, gustong makipag-communicate sa kanyang nanay or tatay, pero kalimitan po, nakakalungkot, nababaliwala na itong mga teenagers. And alam niyo po, itong mga teenagers, sila po yung usually nagiging impulsive, moody sa kanilang mga emosyon, sa kanilang mga desisyon. Kaya't ito pong age na ito, talagang kailangan po nito ang suporta at atensyon ng kanilang mga magulang. So yan po yung ilang palatandaan na posibleng nakakaranas ng hopelessness or matinding kalungkutan or depression ang isang tao. Ngayon, ano naman yung mga pwede nating gawin? Kami po bilang nurses, meron din kaming pwedeng gawin para ma-alleviate itong hopelessness or kaya itong depression ng mga taong nakakaranas nito. Una, kailangan po nating i-assess or tingnan ng isang tao kung siya ba ay may palatandaan. Usually, nung mga nabanggit natin na yon mula sa ating patient health questionnaire. So, i-assess po natin ang ating anak, ang ating asawa, ang ating employee, kung meron sila nito. Sunod, kailangan din po nating i-assess, meron ba silang mga unhealthy behaviors para makapag-cope sa kanilang mga nararamdaman. Usually po itong mga unhealthy behaviors na ito, katulad po nung nabanggit natin, withdrawal, yung social withdrawal, hindi na sila masyadong makikipag-socialize sa mga tao, sa kanilang mga katrabaho, sa kanilang mga kaibigan, at sa kanilang mga kamag-anak. Pwede rin po na unhealthy coping behavior nila, yung paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot, kasi sasabihin nila, para makalimutan nila yung mga problema nila, at pwede rin po nilang itry na isuppress yung kanilang mga nararamdaman sa halip na ito ay sabihin nila or i-open nila sa mga tao na malapit sa kanila o kaya doon sa mga social support nila. Sino po ba yung mga karaniwan nating social support? Andyan po ang ating magulang, andyan ang ating kapatid, ang ating mga anak, ang ating boss, at lalong-lalo na po, kaya na-encourage ko rin po kayo, yung mga kasama natin sa simbahan or sa church. So yan po yung magaganda na social support natin sa ating buhay. Sunod po, kung ang isang tao po or ang isang pasyente ay nakakaranas ng mga ganitong negative emotions, alam nyo po mahalaga na i-encourage natin sila na i-express yung kanilang mga nararamdaman. Huwag po natin silang baliwalain. And usually, alam nyo po, lalo na sa mga magulang, alam niyo po ang kailangan lang ng mga taong nakakaranas ng hopelessness, depression, o kaya yung kawalan ng sense of purpose in life. Kailangan lang po nila actually ng makakausap, ng listening ears. Minsan hindi nila kailangan na magbigay tayo ng advice. Sometimes all they need are listening ears. Sunod, i-encourage din po natin sila na i-identify ano ba yung mga bagay na
kaya nilang kontrolin at ano yung mga bagay na hindi nila kayang kontrolin. Tulungan po natin sila, i-advise natin sila na mag-focus sila doon sa mga bagay na may kaya silang magawa para ito ay mabago. Halimbawa, kung ang isang tao po ay nakakaranas ng depresyon dahil sa kanyang body image, dahil kung siya ay mataba or tinutokso siya ng mga tao, pwede po natin siyang tulungan na, okay, ano ba yung pwede mong magawa para ma-improve mo yung sarili mo. Tulungan po natin siya na mag-focus sa kanyang mga strengths instead na sa kanyang weaknesses. And then from there, pag nalaman po natin yung kanyang mga strengths, pwede po natin siyang i-advise or tulungan na gumawa ng mga hakbang para ma-reach yung mga short-term and long-term goals. Hindi naman po kailangan na bigla ang magkaroon ng pagbabago sa ating sarili. Kumbaga, dahan-dahan po, one step at a time. At pagkatapos po natin siyang matulungan na i-identify din yung mga bagay that are beyond his or her control, pwede rin po natin siyang i-advise na i-let go ang mga ito and mag-focus siya doon sa mga bagay na may pwede siyang magawa. At isinasuggest nga rin po ng maraming health experts na magkaroon tayo ng spiritual support. Lalo na po tayong mga Pilipino, marami po sa atin ay Kristiyano or kung ano pa man po ang inyong relihiyon. Kung kayo po ay nakakaranas ng kalungkutan or lack of sense of purpose in life or hopelessness, maganda rin po na makipagkonsulta kayo or kumausap kayo sa inyong mga spiritual advisors o kaya sa inyong mga kaibigan sa simbahan. And then after that, atin din pong i-assess kung ang ating anak, asawa, kaibigan or katrabaho na sa palagay natin ay nakakaramdam ng mga ganitong negatibong emosyon. Tingnan din po natin at tanungin natin sila, naiisip mo ba na saktan ang iyong sarili? Kapag ang kanya pong sinagot ay oo, atin po siyang i-advise o i-encourage na makipagkita talaga sa isang psychologist or isang psychiatrist. Ito po yung mga healthcare professionals na talagang may specific na skills and knowledge para matreat at para masuportahan ang mga ganitong tao na nakakaramdam ng mga ganitong problema. And kung kayo po ay naresetahan ng inyong doktor ng mga gamot, inumin niyo po ito ayon sa kanyang suggestion o kaya ayon sa kanyang order at huwag po ito basta ititigil ang pag-inom nito. So yan po ang ating Tagalog Health Tips for today. Nag-focus po tayo sa pagkakaroon ng good mental health. And kung nais nyo pa po na makapanood pa ng iba pang Tagalog health videos in the future, paki-like lang po at mag-subscribe dito sa ating channel, dito po sa Tagalog Health Talks. Muli po, ako po si Nurse Dayan at maraming salamat po sa inyong panonood.